Sa umagang ito ay patuloy na ang Diyos ay nais na magpahayag sa atin sa pamamagitan po ng kanyang mga salita upang maging patuloy din naman na gabay natin sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo tigit sa panahong ito na tayo ay nakakaranas pangkalahatan ng hirap sa buhay, ng mga pagsubok, na sa iba't ibang kaparanan, iba't ibang sitwasyon ay nararanasan ng lahat ng tao dito sa mundong ibabaw. Particularly sa ating mga mananampalataya, bagaman tayo nakakaranas ng mga bagay din namang katulad dito na nararanasan ng buong mundo, tayo ay patuloy na pinaalalahanan ng salita ng Diyos na tayo ay magpakatatag. Huwag tayong panghinaan ng loob. Huwag tayong gigigaw dito sa pagharap sa mga pagsubok, sa mga kahirapan na ating nararanasan sa ating buhay. Tayo ay patuloy na maging matatag sa pananampalataya, anuman mangyari. At ito yung patuloy nating naririnig lagi. Siyempre, sa mga pagpapahayag, lalo higit sa mga panahon tulad ito, at maging sa Biblia na ating nababasa ito, ang pinapaalala sa atin, na tayo ay magpatuloy na maging matatag sa pananampalataya, na ang pananampalatayang ito ay mapapahayag sa pamamagitan ng ating mga mabubuting gawa, sa pamamagitan ng ating patuloy na pananalangin, pakikipagnig sa Diyos, at sa paglago sa kanyang mga salita. Marami po sa atin, sa mga nasa lugar nito, maging nasa mga tahanan o saan ng lugar na nakakapinig ng salitang ito, ng pagpapahayag nito. Marami sa atin ang sa mahaba na rin namang panahon ay lumakad sa paglilingkod sa ating Diyos. Marami na tayong sinuong na labanang spiritual, na kung saan tayo naman ay nagtatagumpay din naman. Ninanais natin na makasunod sa kalooban ng Diyos na bagaman hindi perfectly ay nagagawa natin, pero tayo ay patuloy na nagtitiyaga bilang mga sundalo ng Diyos na nakikipaglaban, tumatayo kung meron mang pagkabagsak at nagiging matatag sa pananampalataya. Kaya ang Diyos, katulad natin sa iglesia sa Philadelphia, ang ating Panginoong Jesus ay kinomend ang iglesyang ito. Ang sabi niya rito sa Revelation 3:8, ang sabi niya, alam ko ang mga ginagawa mo, alam kong kaunti lamang ang iyong kakayanan. Ngunit sinunod mo ang aking mga salita at naging tapat ka sa akin. Kaya binuksan ko para sa iyo ang isang pinto na hindi maisasara ni numan. Ang mga kapatid natin o yung iglesia sa Philadelphia ay naging tapat sa Diyos. Sa kabila na marami rin naman silang pagsubok, sa kabila na limitado rin naman yung kanilang kakayanan, pero sila ay patuloy na naging tapat sa pananampalataya. Sila'y nang hawakan sa salita ng Diyos, sa pangako ng Diyos, at kailan may hindi nila itinatwa ang pangalan ng ating Diyos. Ibig sabihin, sa kabila ng napakaraming pagsubok na kanilang pinagdaanan, sa kabila na yung kanilang pananampalataya ay nasubok, hindi nila tinalikuran ang paglilingkod sa ating Diyos. Kaya sabi ng ating Panginoong Jesus, the Lord set an open door before them. Nagbigay ang Diyos ng open door. Ano ba ibig sabihin ng open door? Yan ay opportunity na kung ito'y i-apply natin, i-claim natin sa ating buhay, katulad ng iglesia sa Philadelphia noong time ng ating Panginoong Jesus, ito'y magbibigay sa atin ng bukas na oportunidad, panibagong opportunity kung paano muli tayo itatayo, kung paano tayo magiging patuloy na matatag sa ating pananampalataya. Meron silang maliit na kakayanan, pero napakalaki ng kanilang pagpapahalaga at pagkilala sa ating Diyos. Bunga nga ng tinatawag na yung pagtitiyaga nila, yung perseverance nila sa kanilang buhay spiritual. Kung titingnan natin si Apostol Pablo sa kanyang buhay, si Pablo ay isang dakilang evangelist, di ba? Ang mabuting balita o yung tinatawag na ebanghelyo ay naiparating niya sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang iglesia. Maraming tao, pag binasa natin ang kasaysayan patungkol sa buhay ni Pablo, marami ang taong nadala niya sa harapan ng ating Diyos.
upang maging mga tagapaglingkod o alagad ng Diyos. At yung ministry niya na yun ay hindi tumigil doon. Yung ministeryo ni Apostol Pablo na ipahayag ang Ebanghelyo sa mga Hentil o sa ibang mga tao pa, hindi siya tumigil doon. Nakita niya yung tinatawag na kahalagahan, nung tinatawag na pagpapatuloy ng may pagtitiyaga sa paglilingkod sa Diyos, na magawa yung tinatawag na mandato ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ano yung sinasabi sa Biblia? Na nilakaran ni Apostol Pablo, na nagtiyaga siya magawa yung tinatawag ng mandato ng Diyos. Ang sabi rito sa Matthew 28:19-20, you make disciples of all nations. Sabi rito, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. Ito yung ating commandment, ito yung ating matinding atas na sa kabila ng ating kinakaharap ngayon, sa kabila na mahirap ang sitwasyon ng ating buhay, hindi dapat mawala sa ating kaisipan yung pinakamahalagang gawain na dapat ay ating ginagawa. Ito yung akayin ang tao palapit sa Diyos sa kabila ng ating nararanasan. Di ba nakalulungkot? Dahil po sa sitwasyon ng ating buhay, mahirap, walang hanap buhay ang marami. Ang kaisipan ay na-focus na kung paano yung kabuhayan ay magagawa. Nalimutan na yung tinatawag na paglapit sa Diyos, yung pagsamba sa Diyos, yung pagpupuri sa Diyos, pananalangin sa Diyos. Na-focus na doon sa mga bagay na pangangailangan sa sanlibutan ito. Pero sabi nga, ang sinabi rito, hindi dapat mawala yun. Nasa kabila na meron pa rin tayong mga nararanasan ngayon, still, hindi dapat mawala yung pinakamahalagang inyahata sa atin ng Diyos, na yun yung naging dahilan kung bakit ang ating Panginoong Jesus ay nagpunta dito sa mundong ibabaw, inialay ang kanyang buhay para sa ito'y para sa kaligtasan ng marami. At ito yung ipinagagawa sa atin ng ating Diyos. Kinakailangan, sabi nga, turuan natin ang mga tao, hindi lang lumapit sa Diyos, kundi maging sa panahon ito ng pandemya, ay patuloy na maglingkod sa Diyos. Sa Gawa 13:43, ang sabi po rito, pagkatapos ng pulong, sumunod kina Pablo at Bernabe ang maraming Hudyo at mga relihiyosong Hentil na nahikayat sa Judaismo. Nagsalita sa kanila ang mga apostol at pinangaralan silang magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Dito sa talatang ito, merong very catchy na phrase na dapat ay madampot natin. Ang sabi rito, magpatuloy sa pamumuhay ng nararapat ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Hindi pa tapos ang ating misyon sa mundo ito. Tayo'y may mga buhay pa. Hindi ang pandemya ang magpapatigil sa ating misyon. Kaya sabi rito, magpatuloy tayo sa ating buhay. Totoo, mahirap ang buhay. Totoo na nakaka-disappoint yung mga nangyayari. Pero sabi sa atin ng Biblia, magpatuloy tayo sa ating buhay ayon sa kagandahan loob ng Diyos. Diba? Nakaranas na ba tayo sa ating buhay? O sa ngayon ba ay nakakaisip na tayo na tila baga parang nag-give up na tayo? Tumitigil na tayo dahil doon sa mga naranasan natin ngayong bunga ng pandemya. Dumarating na ba sa punto ng ating isipan na tayo nagpapasyang tumigil na sa paglilingkod sa Diyos? Yan ba'y sumasagi na sa ating isipan? Sabi rito, continue in the grace of God. Ang isang malaking tanong doon, yan ba ay automatic na nangyayari dapat sa buhay ng Kristiyano? Na kung titingnan natin bilang isang tunay na Kristiyano, dapat yan ay talagang automatic na nagpapatuloy. Nabubuhay tayo bilang lingkod ng Diyos. Na anuman ang sitwasyon. Kaya lamang kung yan ay dapat ay automatic sa mga tunay na lingkod ng Diyos, bakit maraming lingkod ng Diyos sa Biblia ang nagpapahayag patungkol sa tinatawag na dapat tayo magpatuloy sa paglilingkod sa Diyos, sa pananampalataya.
Continue in the grace of God. Bakit sinabi ni Jude sa kanyang sulat sa verse 21, ang sabi rito, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo, na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. Ano ang sabi rito? Tayo may buhay pa sa ngayon. At tayo ng mga Kristiyanong iniligtas ng Diyos na naglilingkod sa Kanya, tayo umaasa doon sa tinatawag na buhay na walang hanggan na ibibigay sa atin Diyos, na habang tayo may buhay pa, siyempre wala pa yun. Dahil yung kaganapan nito, yung kapag tayo nawala na at tayo literal lang nasa langit, ito yung kaganapan ng pangako ng Diyos na tayo titira doon sa kalangitan kasama ng ating Panginoon Jesus. Pero habang tayo may buhay, pinapayuhan tayo. Ano sabi ni Judas? Ni Jude, si Saint Jude, manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Pag sinabing manatili tayo sa pag-ibig ng Diyos, dapat yung pag-ibig ng Diyos nagre-reflect sa buhay natin. Hindi yung kung paanong naranasan lamang natin ang pagliligtas ng Diyos, kundi kung paanong yung pagliligtas ng Diyos ay mangyari sa iba sa pamamagitan ng ating buhay. Yung mahayag ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na meron sa atin. Ito rin yung sinabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter 1:10, ang sabi niya, be diligent to make your call and election sure. Alam niyo, ito yung napakahalaga na dapat matanto ng bawat isa sa atin. Ito yung dapat sigurado tayo dito. Ano sabi ni Apostol Pablo? Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig. Bakit? Ano sabi niya rito? Upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Yan palang pagiging masigasig sa paglilingkod sa Diyos, yung pagpapatuloy sa kabila ng ating mga nararanasan. Ang sabi nito, yan ay kapahayagan o katiyakan na tayo'y tinawag at pinili ng Diyos. Ulitin ko, sabi ni Apostol ni Pedro, kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang matiyak ninyo na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kaya ito yung pinapaalala sa akin, baga sabi ko nga, dapat ito automatic. Kasi ang sino man nakapagkaisa kay Kristo, dapat automatic siya ng bagong nilalang. Wala na yung dati. Di ba? At kapag wala na yung dati, ikay namumuhay na bilang Kristiyano, ito yung patuloy na nakikita sa iyong buhay. Automatic na dapat nakikita sa iyo yung mga mabubuting bagay bilang isang Kristiyano. Pero tayo pinalalakanan pa rin ng salita ng Diyos na kanyang mga likod to continue in faith. Kasi bakit? Kasi nararanasan ng mga Kristiyano na mga sa panahon tulad nito, nagkakaroon ng problema doon sa tinatawag ng pananampalataya sa paglilingkod. May issue kapag hindi makakapunta ka sa church. Para bagang kapag ikaw ay nasa iyong tahanan, para bagang malayo ka sa Diyos. Pero siyempre yung sitwasyon na nag-uudyok at ito'y nagkaroon din ng kapangyayari sa panahon ng mga alagad. Sa panahon hindi sila pwedeng magkasama-sama, sila'y ginagawa nila ito sa loob ng tahanan dahil sa sitwasyon. Pero hindi sinabi doon na yung iba, yung pagkilos ng Diyos doon sa mga nasa loob ng church at doon sa mga nasa loob ng tahanan. Diba? Dapat hindi tayo nababagabag ng ganong issue. Dapat panatag tayo. Ang pananampalataya natin ay buo. Hindi tayo dapat pinanghihinaan ng loob. Dahil kung susundan natin ang sinasabi sa salita ng Diyos, darating ang time, mas mahigpit ang sitwasyon kaysa sa ngayon. Kapag tayo aabutin buhay pa sa panahon na meron ng tinatawag na matinding tribulation. Kung sa ganito pa lamang, ito na yung ating nagiging kaisipan. What more? Kung darating yung time na mas matindi, na ultimong sa loob ng iyong tahanan, hindi mo magagawa, yung ikaw ay maglingkod sa Diyos. Ganon katindi ang sitwasyon. Kaya yung nararanasan natin, simple pa lamang ito. Pero ang tanong, kaya tama ang paalala,
Kaya tama ang paalala dito sa iilang mga ating binabanggit na mga talata. Magpatuloy tayo. Hindi tayo dapat yung pananampalataya natin ay maapektuhan. Sa Gawa 14, 21 hanggang 23, ang sabi po rito, tungkol to sa ginawa ni Pablo at ni Bernabe, sabi rito, ang magandang balita ay pinangaral ni Pablo at Bernabe sa Derbe. At marami silang nahikayat na maging alagad. Pagkatapos, nagbalik sila sa Lystra, Iconio, at Antioquia ng Pisidia. Pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Pero ito mga kapatid, ang sabi rito ni Apostol Pablo sa mga kapatid na yun na ginawa nilang maging alagad. Sabi rito, sa verse 22, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tapat sa pananampalataya. Ang sabi sa kasunod, daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Sabi nila sa mga alagad, sa bawat iglesia ay nagtalaga sila ng mga matatandang mamumuno at matapos manalangin at mag-ayuno, ang mga ito'y itinagubili nila sa Panginoon na kanilang pinagtitiwalaan. Alam niyo yung sinabi rito ng Apostol Pablo, ang sabi, madali kapag sinabi natin na magpakatatag tayo sa pananampalataya. Acceptable yun sa marami. Pag sinabing manatili tayong matatag sa pananampalataya, acceptable yun. Pero yung idinukson ni Apostol Pablo na daranas muna kayo ng matinding kapighatian, ayaw ng marami yan Ayaw ng tao talaga, literal yan na ayaw. Ayaw makaranas ng tribulation. Gusto yung kanyang buhay Kristiyano ay easy-easy. Puro pagpapala. Puro kagalingan. Diba? Wala namang ayaw dyan. Kaya lang ayon sa pagkatawag talaga natin, talagang tayo daranas ng tinatawag na kapighatian. Mga pagsubok sa ating pananampalataya. Marami ang gusto yung tinatawag na mga mensahe, yung tinatawag na health and wealth. Yan ang gusto mga pagpapala. Kaya lang, pag tinignan yung mga lingkod ng Diyos, even our Lord Jesus Christ, matindi ang hirap na pinagdaanan. Diba? Kaya dapat makita natin yun. At tayo ng mga lingkod ng Diyos, bagaman siyempre tayo na may nagme-mensahe pa rin ang kalakasan, pagpapagaling, pagpapala, pero hindi dapat ilagay lamang natin doon ang ating kaisipan. Talagang may pagpapala at may pagsubok. Magkasama yan. Hindi pwedeng puro saya. Talagang merong daranas tayo ng tayo'y luluha. Mararanasan ngayon natin yan. Ngayon ang tanong, ikaw ba'y nagiging masaya ang paglilingkod mo kapag may wealth and health? Na kapag wala na yon at medyo kinakapos ka, hindi ka na dumadalo? Na-influensyahan na yung sigla ng iyong paglilingkod? Kaya mahalaga to na tinuturo natin, ipinapahayag upang patuloy na tayo lahat ay mapaalalahanan. Kaya dito sa ating pinag-aaral, meron dalawang major issues na tinutukoy dito, yung temptation not to continue in faith. Dahil nangyayari talaga yan, at saka yung means by which we do continue in the faith. Diba? Ano yung dalawang yon? Yung temptation na bunga ng mga pangyayari ito, tayo ay lumalayo sa pananampalataya. At yung pangalawa, ano naman yung means para ikaw ay patuloy na maglingkod at magpatuloy na matatag sa iyong pananampalataya? Yung temptation not to continue in the faith. Para hindi ito mangyari sa atin, ang dapat gawin ng mga Kristiyano, tanggihan ang sarili. Yan naman talaga sinabi sa Mateo. Kung nais mo na sumunod, tanggihan mo ang sarili. Ano ba yung hinahanap ng ating sarili sa mundo to sa panahon ng pandemya? Kaginhawahan. Lahat ng meron tayo. Walang masama sa lahat ng yan. Huwag ba'y kakamali. Walang masama na tayo magkaroon ng kagaling. Lahat ng yan. Paano kung tumating ang time na ialaw ng God na ikaw ay mawala?
Paano kung ialaw ng God na ikay magkasakit? Di ba? Kaya dapat makita natin yun. Kaya kapag hindi tayo nagkakaroon ng tunay na self-denial, ng discipline sa ating buhay spiritual, magkakaproblema talaga tayo. Magkaroon tayo para magawa natin yan, yung tinatawag na makapag-continue tayo sa faith, yung tinatawag na opposition from the flesh, yung tayo labanan natin, yung ano ng laman, yung mundo, yung tukso na kaaway. At siyempre, hindi naman mangyayari yan. Basta ayaw lang natin. Kundi ang sabi rito, kinakailangan labanan natin. Resist the devil. Diba? Bagaman tayo nananalangin, napakahalaga yan. Pero siyempre, napakahalaga ng ating sariling pagkilos, pagpapasya, na talagang labanan. Kaya tulad tayo natutokso na lumayo sa pananampalataya. Alam niyo, sa umagang ito, napakahalaga na sinasabi sa atin. Lalo tigit sa panahon ito, na tayo nakakaranas ng pagsubok. Ito'y bahagi ng tribulations na ating mga nararanasan, mga matinding kapighatian, mga buhay na nawawala. Kristiyano man o hindi, walang pinipili. Nakakaranas tayo ng matinding pagsubok, pero diyan natin makikita yung pagkakaiba ng tunay na Kristiyano sa hindi tunay na Kristiyano kung paano hinaharap yung mga pangyayari niya. Naniniwala ba tayo na lahat ng mga bagay ay sa kapahintulutan ng Diyos? Diba? Kung tayo naniniwala dyan, hindi tayo dapat nadi-discourage. Hindi tayo dapat naglulupasay kapag mayroong nangyayari sa ating tila magapangit na bagay. Ipagkatiwala natin sa Diyos ang lahat ng pangyayari. Alam nyo, ngayong 2021, miski nung nakarang taon nakasiksigan ang tinatawag na pandemya, hindi lamang gobyerno ang naliglig. Maraming pamahalaan, even our government, dito sa Pilipinas. Kahit na talagang dapat ay tayo pumirmi pa lahat sa tatahanan, na kinakailangan talagang i-shutdown ng maraming mga establishmento. Pero dahil talagang hindi na kaya, napipilitang buksan ang mga bahagi ng tinatawag na businesses niya para magpatuloy tayo sa ating buhay. Naliglig ang mga pamahalaan, maging ang mga pamilya, sa pagkawala ng mga mahal sa buhay. Matinding pagliglig ang naranasan noong isang taon hanggang sa ngayon nagpapatuloy. Hindi lamang gobyerno, hindi lamang mga tahanan, kundi maging mga iglesia. Alam niyo, nakalulungkot, basahin niyo ang mga pag-aaral. Sa buong mundo, maraming iglesia ang nawala. Bunga ng pandemya. Nakalulungkot po yan. Pero yan po ang katotohanan. Maaaring sa ilang lugar o maaaring dito sa lugar na ito, hindi naman nagmawala iglesia, nagpapatuloy. Pero yung puso mo, ano na ang kalalagayan? Sa ngayon sa pag-aaral ng isang taon, 2020, matapos yung tinatawag na yung total lockdown, nagkaroon ng tinatawag na 50% o certain percent na allow na pwedeng mag-gathering. Yung tinatawag na face-to-face. But still, doon sa 50% na yun, sa ngayon sa survey, na dapat ay nasa sa iglesia, na inaalaw naman, 36% o 50% pa rin ang dumadalo lang. Nasaan yung 64%? Kumbaga sa dito sa church, ang buong kapasidad ng bahay-sambahan ay nasa 170. O sabihin na natin yung 60 ka ni 200 para mabilis ang turos. Ang 50% nun, sa ngayon sa guidelines ng last year, ay 100. Pero ayon sa pag-aaral, sa Amerika, dito kasi walang kumpletong pag-aaral, 36% lang. Ibig sabihin, 36 lang ang dumadalo. Pero allowed.
yung 100. Ano ibig sabihin nun? Naapektuhan. Meron silang yung kanilang, yung dedikasyon, yung perseverance, ay naapektuhan. Malaking bahagi yun. At sang-ayon din sa pag-aaral na yun, kaalis kayo ng pag-aaral na yun, dun sa 50% na dapat ay magstay sa bahay, kasi ang allowed lang 50%, meron 50% na nasa bahay lang, na dapat ay nanonood yung live streaming. Sang-ayon dun sa pag-aaral na yun, yung mga nasa bahay, 30% lang ang nanonood. Nakalulungkot kapag titingnan natin yung ating tinatawag na yung sa live streaming, kung ilan lang nanonood. Di ilan ba? Hindi na pinag-uusapan dito yung may signal ka ba o wala. Ang pinag-uusapan na dito yung meron signal dun sa 36% niya. May means. Pero ang tanong, bakit? Di ba? Kaya pinaalalahanan tayo mga kapatid. Kung tutuusin nga yung ating paglilingkod, yung pakikinig ng salita ng Diyos, sa click lamang ng ating fingertips, pwede na tayong makapanood anytime. Diba? Ano ang hinahanap natin? Para tayong si Camiguel. Diba? Sanay sa mga Pilipino ko sabihan, para si Camiguel, pigilin mo ng gigigil. Pero bigyan mo laya, wala naman. Diba? Dapat wala tayo nun. Dapat wala tayo nun. Alam niyo sa panahon ni Nehemiah, ito na popular sa atin lahat. Sa panahon ni Nehemiah, na nagsimulang itayo nila yung walls of Jerusalem, kasi yun yung nabuho, yung wall ng Jerusalem. Nang sila'y nagsimula sa pagtatayo, matindi ang pinagdaanan nila. Alam natin lahat yan pag binasa ang Biblia. Nakakwento na doon lahat ng maliwanag. Yung mga Samaritano na talagang ubos lagi sa kanila, talagang dinidiscourage sila. Dinikriticize sila. Kaya sila bantay sarado doon sa tinatawag na pag-atake para sila tumigil sa pagtatayo. Mahirap ang pagtatrabaho. Sobrang pagod na kanilang naranasan, but still, sa kabila ng lahat yun, nagpatuloy sila sa paggawa. Hindi sila napigil ng sitwasyon. Naitayo yung wall of Jerusalem. At ito nga ay natapos. Bakit nakaranas ng difficulty sa mga sinanahimaya? Kalooban na ng Diyos na itayo ang wall of Jerusalem? Yes. Pero ang tanong, bakit sila nakaranas ng matinding hirap sa panahong itinatayo ang wall of Jerusalem? Ano ibig sabihin? Hindi ba kalooban ng Diyos yun? Ito'y maliwanag na kapahayagan na marami talaga tayong kakaharapin, difficulties, pagsubok sa panahong ginagawa natin ang kalooban ng Diyos. Kaya huwag natin ilagay sa ating kaisipan na kapag tayo'y sumusunod sa kalooban ng Diyos, wala nang pagsubok. Meron. Yan ang sinasabi sa Biblia. Kaya magpatuloy tayo. Yun ang sinasabi, magpakatatag tayo sa pananampalataya. Nung sinabi ng Apostol Pablo, patungkol doon sa, ni Pedro, patungkol doon sa na yung dapat tayo sigurado doon sa ating pagkatawag, sa pagkapili sa atin. Ang sabi ng Apostol Pablo, dito sa mga taga-Corinto, sa 2 Corinthians 13:5, sabi rito, subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y namumuhay ayon sa pananampalataya. Ito yung malaking katanungan eh. Mga kapatid, sa mga nasa sa tahanan, maging sa narito, at maging sa mga makakapanood sa ibang pagkakataon ng pagpapahayag nito. Ang payo ni Apostol Pablo sa atin, ngayon na mayroong pandemya, pwede natin i-apply sa ating buhay yung katanungan ni Apostol Pablo. Sa atin yung sinasuggest ni Apostol Pablo. Examine yourselves as to whether you are in the faith. Tanungin mo sarili mo, kapatid. Ngayon ba ito ba'y nasa pananampalataya pa? Ano ang kalalagaya
ng iyong relasyon sa Diyos. Dito sa tanong na ito, huwag mong ang itatanungin na iba, huwag mong susuriin na iba. Ang suriin natin ay ating sarili. Sa ating mga nagiging reaksyon ngayon, sa ating mga nagiging ugali ngayon, patungkol sa kapwa natin, sa nangyayari, sa kapatid, sa mga lingkod ng Diyos, ang tanongin mo sarili mo, ikaw ba ay namumuhay pa ayon sa pananampalataya? Kaya sinabihan ni Apostol Pablo, ang iglesia sa Roma, sa 11:21-22, sabi ron, sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghihinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? Mabigat yun, mga kapatid. Tayo ng mga Hintil, ang tinutukoy dito yung literal na mga Israelita, na talagang tunay na nakakapit sa puno. Ibig sabihin talagang may relasyon sa Diyos bilang mga Israelita. Ano sabi ito? Sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? Dito nakikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya, subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan, kung hindi kayo may puputulin niya. Kaya ang tanong, tayo ba ay nakakonekta pa? Tayo ba'y nananatili pa sa pananampalataya? Kasi may pagpaparusa ang Diyos. Alalahanin natin mga kapatid. Ang sabi rito, ang Diyos ay puno ng kabutihan at meron din siyang kabagsikan. Diba? Alam naman natin mga kapatid, kung sino yung pinapangakuan ng Diyos ng kanyang kabutihan at kung sino yung kanyang parurusahan. Kaya ang payo sa atin, manatili tayo sa pananampalataya. Yung pangalawa na sinasabi naman, yung pamamaraan, paano tayo manatili sa pananampalataya. Diba sinasabi natin, dalawang klase ang pananampalataya. Kasi yung sinasabi sa salita ng Diyos na manampalataya ka, maliligtas ka. Sa John 3:16, nasabi rito, kapag tayo tumanggap sa ating Panginoon, sa sinampalataya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy na pananampalataya doon, yun yung genuine, yung tunay na pananampalataya, nakapagliligtas, na ito'y nakikita at napatutunayan sa pamagitan ng gawa, may proof. Yun yung tunay na pananampalataya. Hindi yung pananampalataya tulad lang sa devil na nanginginig pa, pero hindi naman niya kayang sumunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, nasabi rito, paano tayo magpapatuloy sa pananampalataya? Ibig sabihin, dapat makita sa atin yung proof, yung mabubuting gawa. Continue in doing good. Yan yung pamamaraan para tayo manatili sa pananampalataya magpatuloy. Sabi sa Galatia 7:10, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ng Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, yun din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman, aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa Espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Kaya na basta may pagkakataon, ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid sa pananampalataya. Diba? Ito hindi idiomatic expression. Diba? Hindi ito talinghaga. Ito'y napakadaling unawain. Direct. Nandiyan na ang kasagutan. Sa buhay natin bilang Kristiyano, tanda nakakaranas tayo ng kabigatan. Walang hindi. Ang isa pa sa malungkot, yung bang kapag ang pinag-usapan ay yung buhay spiritual. Yung bang ang pakiramdam mo, yung para bagang, bakit parang sobra-sobra, patong-patong, sunod-sunod ang problema ng aking nararanasan. Para bagang sa tingin mo, bakit ako, bigat-bigat
problema. Samantalang sila kapatid, hindi masyado. Para bagang mas mahirap. Pagkatapos sa kabila na ikaw ay gumagawa sa gawain ng Diyos, ang pakiramdam mo, hindi ka man lamang napapalagan. Hindi ka man lamang na-appreciate. Hindi man lamang nakikita. Di ba? Yan yung malimit diyan nabibiktima ang maraming Kristiyano Kapag gumagawa, pagkatapos hindi man lamang na-appreciate, may tampo. Di ba? Nag-aantay tayo ng tinatawag na pagpapasalamat o pagkilala. Which is wala namang masama. Kaya lamang, hindi sa lahat ng pagkakataon ito yung na ibibigay o matatanggap natin. Na kung dumating yung time na hindi natin tumatanggap, hindi tayo dapat magkaroon ng tinatawag na para bagang unappreciated ang ating ginagawa. Nakikita ng Diyos yan. Sino ba gusto natin malugod? Yung nakakakita ng lahat? O yung mga tao na hindi nakikita ang ating ginagawa para sa kanya? Ano sabi sa 1 Corintios 15:58? Ano pangako? 58? Kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo. Huwag matinag. Maging masipag kayo lagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagala para sa Kanya. Yung una, para tayo makapagpatuloy sa pananampalataya, magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Pangalawa, continue in prayer. Ang isang taong walang pananampalataya, ang sinasabi niya siya may pananampalataya pero hindi nananalangin sa Diyos, may problema yung pananampalataya ang sinasabi niya. Kasi yung pananalangin, yan ay pagpapahayag ng pagtitiwala, pananampalataya natin sa Diyos na siya yung may magagawa sa atin. Hindi natin kaya pero may magagawa siya sa atin. Walang imposible sa Kanya. Yan ay pananampalataya. Ang sabi sa Colossus 4:2, maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Sa Lucas 18:1, sabi rito, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin, huwag mawalan ng pag-asa. Anong talinghaga na sinabi ng ating Panginoon Jesus? Sa verse 1 ng Luke 18, sabi rito, sabi rito, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Ano yung talinghaga na ginawa? Very popular ulit, yung alam na natin lahat. Yung tinatawag na doon sa judge, yung ungodly judge, tsaka yung tinatawag na yung widow, yung babae. Na lagi siyang pumupunta doon sa judge ngayon. Na siya bigyan na ng katarungan doon sa kanyang injustice na naranasan. Paulit-ulit siyang pumupunta. Nabigyan na siya ng katarungan. Ibig sabihin, walang ginagawang aksyon yung judge. Pero ano sabi rito? Dahil doon sa paulit-ulit na pangungulit ng babae, ng widow, ano sabi ng judge? Sige, bibigyan ko na, pagpapasya ko na, uupuan ko na, katrabuhan ko na, bibigyan na kita ng tinatawag na pagpapasya. Kasi bakit? Dahil doon sa tinatawag na pangungulit, yung malimit na paglapit sa kanya. Ano sabi ng ating Panginoon Jesus sa 18 pa rin, 7-8, tungkol sa bagay na yun? Ngayon, matapos sabihin na yun, na yung judge na nakulitan doon sa laging pumupuntang widow, para siya bigyan na ng katarungan, ayaw ng judge, pero nangulit na nangulit. Anong sabi ng ating Panginoon Jesus? Ngayon, ipagkakaya ng Diyos ang kanyang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw at gabi. Sila kaya ipaghihintayin niya ng matagal. Sa verse 8, sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibibigay ang kanyang katarungan. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. Alam niyo, ang nagtatanong nito, ang Bible. Diba, nakakaloko? Na may katanungan ganito sa Biblia patungkol sa mga tulad natin ng mga mananampalataya. Ang sabi rito, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may daratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya.
Kapatid, kung tayo magiging spiritual, yung kaisipan natin ay magiging highly spiritual, ang panahon tulad nito, ang napakalaking opportunity para sa atin na ipahayag ang ating pananampalataya sa Diyos. Ito ang lakilang pagkakataon na siyempre ang nakalulungkot, baliktad yung ating nakikita. Baliktad yung ating nararanasan. Prayer. Yan ang may paulit-ulit na sa Biblia. Kahit yung prayer, yan ang magagawa natin kahit saan tayo nararoon, kahit anong oras ng ating buhay, kaya wala tayong may dadahilan eh. Bakit hindi natin nagagawa yan? Tanong, when was the last time, kapatid, na ikay umupo ng matinding pananalangin sa ating Diyos? Yung pangatlo, ang mamaraan para tayo manatili sa pananampalataya, ano yung una? Ano yung una na pinayo sa atin? Patuloy na gumawa ng mabuti. Pangalawa, manalangin. At yung panghuli, continue in the Word. Patuloy tayo magpakalago sa salita ng Diyos. Kaya kapag may mga pagpapahayag na ito, kung nasa bahay ka, manood ka, mag-live stream. Huwag kang pumayag na yung anak mo ay nag-i-internet na iba ang pinapanood, pero ikaw, walang mapanood, samantalang pwede naman. Diba? Nangyayari yun, di ba? Yan yung nangyayari sa ating mga tahanan. Nakalulungkot. Continue in the Word. Ang sabi sa John 8:31, if you continue in my Word, you are truly my disciples. Ano sabi ng Diyos? Ang ating Panginoon Jesus, gawin yung alagad kayo ang lahat ng bansa, lahat ng tao. Ngayon, tanong, ikaw ba'y alagad? Ang sabi rito, kung ikaw ay nagpapatuloy sa salita ng Diyos, ikaw ay alagad. Yun ang maliwanag. Yun ang equation na sinabi rito. Wala naman akong explanation na sinabing akin. Direct ang sinabi na natin kinuha sa Biblia. Continuing the faith requires continuing in the Word. Hindi mo pwede sabihin, kapatid, na ikaw ay malakas sa pananampalataya. Nagpapatuloy ka sa pananampalataya, pero payat na payat ang iyong pag-aaral ng salita ng Diyos. Hindi pwede yun. Directly proportional yan. Pag sinabi mo malakas ka sa pananampalataya, malakas ka sa pag-aaral ng salita ng ating Diyos. Sabi sa Apostol Pablo kay Timoteo, sa ikalawang Timoteo 4:2 hanggang 4, ito yung siyempre paalala rin sa ating lahat patungkol sa kalalagayan natin. Ano man sitwasyon, ito ang pinapayo sa atin. Ipangaral mo salita ng Diyos. Pagsikapan mong gawin yan, napapanahon man o hindi. Ito yung tinatawag na panahon, napapanahon man o hindi. Himuin mo at pagsabihan ng mga tao, palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon hindi na sila makikinig sa wastong katuruan. Sa halip, susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip, ibabaling ang kanilang pansin sa mga katang-isip. May sinasabi ang Biblia patungkol sa nangyayaring ito na pandemya. May sinasabi ang Biblia patungkol dyan sa panahon ito. Pero mas pinaniniwalaan natin yung mga sinasabi ng taga-sanlibutan na nagdudulot sa atin ng takot. Nakaka-relate ba kayo doon? Ano pangako ng Diyos? Maging payapa ka. Magtiwala ka. Maging panatag ka. Kaya niyo gawin ang lahat. Pero yung sinasabi ng tao, ganito, ganyan, nagdudulot sa atin ng takot. Sino nakaka-epekto sa atin? Yung kapanatagan na salita ng Diyos? O yung mga katang-isip lamang? I-apply natin sa ating buhay. Sa Timoteo 4:1, sabi po rito, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa huling araw, tatalikuran ng ilan ang pananampalataya.
susunod sila sa mga panlilang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ulitin ko mga kapatid, nasabi sa ni Apostol Pablo kay Timoteo, maliwanag ang sinasabi ng espiritu na sa mga huling araw tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Sana huwag tayong mapabilang dito sa ilan ang sinasabi na tatalikod sa pananampalataya. Ang pagtalikod sa pananampalataya ay hindi yung hayagang ikaw ay lumaban sa tinatawag na paglilingkod o itinuturo ng Diyos. Yung makita sa buhay mo, yung kapahayagan ay kay walang pananampalataya, hindi ka nagpapatuloy sa mabuting gawa, hindi ka nananalangin sa Diyos, hindi ka nag-aaral ng kanyang salita, kapahayagan, nalalayo ka na sa pananampalataya. Huwag kang padaya, kapatid. O huwag tayong padaya na tayo nasa pananampalataya pa. Kaya sabi ni Apostol Pablo at ni Pedro, siguraduhin natin mga kapatid na tayo talagang nasa pananampalataya. Kasi ang tunay na pananampalataya may kapahayagan. Nakikita. Bilang pangbukas, patungkol piso tinatawag na pandaraya. Unang Timoteo 4:13-16, ang sabi rito, habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo na magsalita ang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. Isagawa mo ang mga ito at pag-ukulan mo ng panahon upang makita ng lahat ang iyong paglago. Pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito, maliligtas ka, pati ang mga nakikinig sa iyo. Mga kapatid, ang salita ng Diyos na ating narinig ngayong umaga, huwag nating hayaang mawala sa ating alala. Manatili ito sa ating alala at maging gabay kung paano tayo gagawa ng mabuti, kung paano tayo mananalangin lalapit sa Diyos, at kung paano tayo ay patuloy na sa Kanya'y mag-aaral, magpapakalago ng Kanyang mga salita. Huling talata sa 42 ng Gawa 2, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa mga turo ng mga apostol, magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay, at manalangin. Purihin ng Diyos sa umagang to. Sana po tayo lahat na nakatanggap, na nakapakinig ng salitang ito, ay huwag matigas ang ating puso. Tanggapin natin ng maluwag sa ating puso ang salita kasi ito ang sinasabi ng Diyos sa atin. Huwag na tayong magkaroon ng pagmamatigas, kundi magkaroon tayo ng patuloy na paglakad at pananatili sa pananampalataya. Tayo lang tayo buo, tayo manalangin. Mapagpalang Diyos, salamat po sa umagang to sa mga salita mo na makapangyarihang nahayag sa buhay po ng bawat sa amin. Salamat po, Ama, sa napakahalagang paalala mo sa amin. Tunay nga po, Ama, ito'y kapahayagan na kami mahal na mahal mo. Ayaw mo kami na mapahamak. Ayaw mo kami na malayo sa iyo. Kaya patuloy na itinuturo mo sa amin ang mga bagay na dapat namin gawin. Mga bagay na dapat namin lakaran bilang mga anak mo. At sa tulong po ng Banal na Espiritu at sa tulong at gabay mo, O Diyos, patuloy na maging natagumpay kami. Magpakatatag kami sa pananampalataya. Magtiwala na anuman ang mangyari, ikaw ay patuloy na sa amin ikagawa. Salamat po, Ama, sa iyo lahat ng papurit. Pasalamat sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palapakan natin Diyos. Ito mga po sa ating lahat.